Ngayon, gusto ko rin sabihin na ako naniniwala ako sa war on drugs. Tama yung war on drugs. Tama ba ako, Colonel Spinedo? Oh. Tama ba ako, Yes, Colonel Garma? Colonel Garma, tama ba ako? Naniniwala tayo sa war on drugs, di ba? Tama, di ba? Oo. Yes, Mr. Chair. Director General Lasso, tama, correct. Okay, General Torre, tama ho ba ako? Yes, sir. Kasi, nais kong sabihin po dito that we do not want to protect any drug lord here or drug pusher here. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. How do you know your brother? Kerwin, gaano mo siya kilala? As kapatid po, kuya po talaga Yes. kuya po talaga ng pamilya So, po. gaano mo siya kilala? Ano? Kuya siya, gaano mo siya kilala? Kilalang kilala ko po. Kilalang kilala Yes mo? po. Hindi siya drug pusher. Hindi siya drug lord. Hindi po siya drug lord. Totoong hindi siya drug lord. Totoo po. Ang nalaman, kasi kasama kaming lumaki sa Cebu. Bakit? Ano po si kuya, parang sipat ba yung parang Bakit brat? marami kayong pera at marami kayong property? Bakit? Hindi naman po marami. Marami. Saan eh? Ano po, may auntie po kami yung nakasuporta sa amin. Yung Mayaman ba yung auntie mo? Hindi po, mga kapatid po ng daddy ko po, side ni daddy ko po. Andun sila lahat sa labas ng bansa po. Ibig sabihin, doon sa bangko ng kapatid mo, meron kayong milyon eh. Hindi ko po yun alam. Hindi mo alam. Hindi ko po alam. Alamin mo, meron eh. Wala. At marami kayong property sa iba't ibang pangalan pa. Sorry. Kaya ako, tataka ako, kung ang kapatid mo merong lehitimong trabaho, ang sabi niya, nagpunta siya ng Malaysia, buong pamilya. Yes. Ako nagtataka ako, paano nakapunta ng Malaysia ng buong pamilya? May pera. Napunta ng Dubai ng buong pamilya. Alam mo, Mariel, nagpupunta ako ng Dubai ilang beses sa isang taon. Alright? At kung ikaw ay walang trabaho doon, makukuha mo lang tourist visa ng 3 buwan. At hindi mo makasama ang buong pamilya mo. Isa o dalawa lang. Yun ang alam ko dyan. Oo. Ngayon, makakatira ka sa Dubai, nang merong nga permanent visa, kapag bibili ka ng bahay sa Dubai. Matagal ang kapatid mo ron. Matagal. Sa Abu Dhabi. Oo, Abu Dhabi pala. Matagal ang kapatid mo ron at ang kanyang pamilya. Oo. Kaya nagtataka ako, kung hindi siya, sabi niya sa amin dito, sayang wala siya rito eh. Sabi niya sa amin dito na siya ay naghahanap ng trabaho sa Abu Dhabi. Nagtataka ako, anong trabaho ang hahanapan niya sa Abu Dhabi? Di ba? Marami siyang pera sapagkat tumira siya na ilang buwan doon na wala siyang trabaho. Nagbalik siya rito. Oo, nagbalik siya rito. Kaya, tinatanong kita kung gaano mo kilala ang iyong kapatid sapagkat tinatanong ko kung siya talagang drug lord siya. Ngayon naman, kahit sabihin kong drug lord siya, wala na siyang kaso eh. Di ba? Na-dismiss na lahat ng panahon na dating Pangulo eh. Hindi ko alam kung gaano kalakas ng kapatid mo, lahat ng kaso na dismiss. Dismiss. Nakakawala na siya ngayon. Kaya kahit nasabihin kong drug lord siya ngayon, at yan, nandiyan si Director General Lasso. Director General Lasso, hindi ba nasa drug watch list pa si Kerwin Espinosa? Yes, Mr. Chairman. Under surveillance pa siya, di ba? Yes, Your Honor. Minomonitor niyo mga lakad niya, di ba? Yes, o Your yan. Ngayon, itong si Colonel Espinido, naniniwala ka ba na itong si Kerwin Espinosa ay drug lord din? If I may, Your Honor, yes. Kerwin Espinosa, sana sa pagtingin ko, Your Honor, Mr. Chair, pagpunta dito, para magtanggap na lang, iaminin na siya. Drug lord, total, hindi man siya makulong. Pagkatapos, isabi niyang lahat,
dahil pinatay yung papa niya. Yun lang sana para paniwalaan. Kerwin Espinosa, 2009, he is convicted for life imprisonment sa Cebu. Nag-appeal siya, then reverse ang appeal niya. Hindi ka ba nagtataka, Kenneth Pinedo, bakit na-reverse yung life imprisonment niya? Because of money, Your because Honor. of money. Because of money. Oo, nababayaran ng justice. Makita doon kung sino nag-release. Nag-reverse. Oo. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa lahat, sa mga nanonood nating milyon-milyon mga taong bayan dito, ito pong Quadcom hearing, hindi pinoprotektahan ng drug lord. Dito, ini-expose ang drug lord. Okay? Ayaw namin ng drug dito sa Pilipinas. Ngayon, gusto ko rin sabihin na ako naniniwala ako sa war on drugs. Tama ho ba ako? Tama yung war on drugs. Dapat talaga labanan. Ang hindi ko pinapaniwalaan kung bakit kinakailangan merong patayin na more than 20,000. Tama ba ako, Colonel Pinedo? Oh, tama ba ako, Yes, Colonel Garma? Colonel Garma, tama ba ako? Naniniwala tayo sa war on drugs, di ba? Pero hindi ako naniniwala na more than 20,000 ang kinakailangan patayin. Tama ba ako? Tama, di ba? Oo. Yes, Mr. Chair. Director General Lasso, tama, correct. Okay, General Torre, tama ho ba ako? Yes, sir. Kasi, naniniwala tayo ron eh. Pero gusto kong sabihin sa inyo, dito iniimbestigahan natin ng EJK, yung pong mga pinatay. Whether they be drug pushers or drug lord, pinibigyan natin sila ng due process. Walang due process itong mga to eh. Kanina, kung nakita mo yung mga biktima kanina, yung mga kaanak ng biktima, karamihan doon, mistaken identity. Karamihan doon, can you imagine, 9 years old pinatay. Sa Cebu, merong 3-year-old napatay ng stray bullet dahil sa war on drugs. See? Dito sa Maynila, pinatay yung drug lord, nakasakay sa tricycle, pati yung driver ng tricycle pinatay. Yun ang ayaw natin. That's the reason why, nais kong sabihin po dito, that we do not want to protect any drug lord here or drug pusher here. We want to expose them. We want them to be charged according to law. Yun ang nais po natin. At ayaw natin na merong mga libo-libong napapatay dahilan dyan. Ayaw dahil ng reward system. Hindi ba? Okay. General Torre, nandito ka nung aming iniimbestigahan si Colonel Marcos, di ba? Na ang sabi niya, ganun din sa'yo, Commissioner Bernaldo, dito ka rin, di ba? Si Colonel Marcos, sinabi niya sa kanyang pulis na papasukin ang selda ni Mayor Espinosa, Rolando. Pero ang sabi niya, i-restrain nyo lang. Pero pinatay. Pinatay ng major at pinatay ng 7 pulis. Okay? Ngayon, ito po ang question ko. Ano ba ang dapat gawin ng kapulisan? Yan. Tatanungin ko muna si Commissioner Bernardo, ano ba dapat gawin ng kapulisan sa isang major at 7 pulis na pumatay sa isang nasa selda ng walang kalaban-laban? Anong dapat gawin dyan? Your Honor, Yes. in this particular case, there was a decision of the Supreme Court that tells us that although they can apply for a search warrant in a detention center, however, that the search warrant sought for under Judge Sabera, the search warrant that was sought for Mayor Espinosa was not at all properly done.
and therefore the judge were fined for 20,000. I make this preliminary statement considering the fact that if the search warrant was irregularly sought from the court and it was rendered to be irregular, they loses the defense of good faith and presumption of regularity. And therefore, it is incumbent upon them to substantiate the legality of the warrant of arrest and the execution of the same. Furthermore, there was death as a result of the supposed execution of the warrant of arrest. They admitted that they killed the person of Mayor Espinosa and Mr. Raul Yap. And we were given the information that there were investigations conducted by the NBI. And based on the medical legal, it shows that he was killed while lying down. And therefore, it was recommended at the Therefore, Attorney Bernal, anong dapat gawin sa mga pulis? they should be investigated and criminal case should be filed, and administratively, they should be meted the corresponding penalty of Their dismissal. firearms ought to be confiscated. Am I right? Yes, Your Honor. Yes. Oh, okay. Yun lang. Ngayon, si General Torre, ano po ang dapat gawin ng Philippine National Police sa mga pulis na yan? I submit to the wisdom of the Commissioner of the NAPOLCOM, sir. I believe that his opinion is 100% correct, sir. Are you going to start an investigation on that, General Torre? Yes, sir. The cold case files were already pulled out, and we are already in the process of re-examining the documents, sir. Thank you. I hope you will. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.